Sa malawak na kapuluan ng Pilipinas, binubuo ito ng libu-libong pulo, dagat, ilog at bundok. Kung walang matibay na tulay, ang paglalakbay ay magiging mabagal, mapanganib o hindi posible sa maraming pagkakataon. Mula sa hilaga hanggang timog, mula sa mga baybayin hanggang bundok, ating susuriin ang 10 tulay na kinikilalang ilan sa pinakamatibay sa Pilipinas. Sa bawat tulay, ating susuriin ang kanilang disenyo, katangian at ang mga hamong kanilang hinarap. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 1, Patapat Viaduct. Tayo'y magsisimula sa Hilagang Luzon sa Ilocos Norte. Dito matatagpuan ang Patapat Viaduct, isang kahangahangang estruktura sa baybayin ng Pagudpod. Ang Patapat Viaduct ay may habang 1.3 kilometers at nakataas ng 31 meters mula sa dagat. Kung titingnan natin ang itsura nito, makikita ang mga haligi na tila nagtutulungan upang suportahan ang hagdang-hagdang kalsada sa gilid ng bundok. Ang hangin at dagat ay laging kasama nito. Kaya bawat haligi at beam nito ay kailangang matibay laban sa corrosion at malalakas na hangin. Ang mahalaga rito ay disenyo para sa flexibility. Hindi dapat rigid na i-invest sa isang direksyon lamang, kundi dapat may allowance sa vibration, sa pag-urong at paglawak ng materyales at sa mga pagbabago sa lupa sa ilalim. Dahil dito, ang gabi-gabing maintenance at inspeksyon ay mahalagang bahagi ng operasyon ng viaduct. Sa araw-araw, maraming sasakyan ang dumadaan dito, lalo na sa turismo sa Ilocos Norte. Kaya mahalaga ang tibay nito. Mula sa Hilaga, lumipat tayo sa Mindanao, sa lungsod ng Butuan. Dito matatagpuan ang Macapagal Bridge na tumatawid sa Agusan River. Ang Macapagal Bridge ay isang cable-stayed steel na may haba na 908 meters. Sa larangan ng tulay sa Mindanao, ito ay isa sa pinakamahabang cable-stayed na tulay. Dapat nitong tiisin ang malalakas na agos ng ilog, lalo na tuwing tag-ulan. Ang mga cable-stayed design ay nagdala ng modernisasyon sa mga tulay sa Pilipinas. Sa disenyo nito, ang mga cables ay humihila sa deck upang mabawasan ang bending moment at stress sa beams. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng suporta ang buong estruktura ng hindi sobrang kapal ng beam. Kailangan ding masiguro na ang mga anchorage nito ay nakalutang ng maayos sa pundasyon at hindi madaling bumigay. Sa operasyon nito, nagpapakita ito na kaya nitong suportahan ang traffic kahit mabigat at nagpapatuloy ng serbisyo kahit may malalakas na ulan o pagbabago ng water level sa ilog. Number 3, Marcelo Fernan Bridge. Pabalik tayo sa Visayas. Dito makikita ang isa sa mga mahahalagang tulay sa Cebu, ang Marcelo Fernan Bridge. Ang Marcelo Fernan Bridge ay isang extra-dosed cable-stayed bridge na may habang humigit kumulang 1,237 meters. Ito ay ikalawang tulay na nag-uugnay sa Cebu at Mactan. Sa harap ng alon, alat at salt spray, napakahalaga na ang steel structure ay may protective coating, corrosion allowance at regular na inspeksyon. Kailangan din na ang cable support at anchorage ay may redundancy. May salitang safety margin upang hindi basta-bastang masira kahit may local na pinsala. Dagdag pa sa disenyo nito, sinuportahan ang mga puwersa ng hangin at trapiko upang hindi ito magkaroon ng fatigue o paulit-ulit na stress cycles. Dahil dito, ang tulay ay nakapaglingkod ng matagal at may kaunting major repairs. Number 4, San Juanico Bridge. Sumunod ay ang isa sa pinakakilalang tulay sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge na simbolo ng pag-uugnay sa Leyte at Samar. Ang San Juanico Bridge ay may habang 2.16 kilometers at may 43 na steel spans, kung saan ang pangunahing span ay 192 meters sa anyong arko o truss.
Noong itayo ito ang pinakamahabang tulay na tumatawid sa tubig sa bansa. Ngayon ay may mga mas mahaba na. Ang disenyo nito ay matibay dahil ang arko o truss arrangement ay nagbibigay ng epektibong paghahatid ng puwersa. Ang tension at compression ay nagsasalo sa mga miyembro nito. Sa mga haligi sa dagat, kailangan malalim ang mga piling haligi upang makatiis sa marine environment. Nagampan na nito ang maraming bagyo at paggalaw ng alon at nananatiling iconic. Marami itong maintenance cycles, kasama ang repainting ng steel, inspection ng joints at replacement ng steel members kapag may fatigue. Number 5. Pangil Bay Bridge. Ngayon ay marami sa atin ang nakapunta na sa Mindanao, sa Pangil Bay. Dito itinayo ang isa sa mga bago at makabagong tulay, ang Pangil Bay Bridge. Ito ay isang extra-dose bridge na may habang 3.77 kilometers. Ito ang pinakamahabang tulay sa Mindanao na tumatawid sa tubig. Ang extra-dose design ay isang hybrid sa pagitan ng girder bridge at cable stayed. May mga cables na sumusuporta sa deck pero hindi kasing taas ng sa full-blown cable stayed design. Ang ganitong disenyo ay may advantage sa pagpapababa ng taas ng towers at mas balanse ang distribusyon ng puwersa. Sa dagat, may panganib sa corrosion at pagbabago ng slope ng lupa sa ilalim ng tubig. Kaya ang piling haligi ay dapat may anti-scar protection at matibay na jacket o casing. Ang deck ay kailangang may continuous waterproofing at expansion joints na kayang makiayon sa pagbabago ng temperatura at paggalaw. Dahil sa modernong disenyo nito, inaasahan na mas mataas ang durability at kakayahang tumagal sa matinding kondisyon ng dagat. Number 6. Candaba Viaduct. Pauwi tayo sa Luzon at narito ang isa sa pinakamahalagang tulay sa highway network, ang Candaba Viaduct sa NLEX. Ang Candaba Viaduct ay may habang humigit kumulang 5 kilometro at binubuo ng maraming haligi at tulay segments na tumatawid sa swamp o flood-prone area. Sa lugar na ito, delikado ang baha, pagbabago sa lupa at pagguho ng lupa tuwing malakas ang ulan. Kaya ang bawat haligi ay nakalalim sa lupa upang makaiwas sa paggalaw. May magandang drainage system upang hindi manatili ang tubig at may allowance sa soil settlement. Ang viaduct ay patuloy na nagiging ruta ng trapiko sa Luzon, isang testamento ng tibay ng disenyo at construction. Number 7. Bunton Bridge. Isang mahalagang tulay sa Hilagang Luzon ay ang Bunton Bridge sa Cagayan Valley. Ang Bunton Bridge ay may 15 spans at may haba na humigit kumulang 1.369 kilometers. May kakayahan itong suportahan ang higit sa 18 tons na mga sasakyan, kaya't hindi ito basta-bastang tulay lamang. Sa malalakas na agos ng ilog, kailangan ang mga piling haligi ay may malalalim na foundation at may scarring protection. Dapat ding may allowance ang deck para sa expansion at contraction, at ang joints ay durable upang hindi madaling lumuwag. Bagaman hindi kasing bago ng iba, patuloy pa rin itong ginagamit at pinananatili at napatunayan na may tibay sa pang-araw-araw na serbisyo. Number 8. Narciso Ramos Bridge. Sa gitnang Luzon, sa probinsya ng Pangasinan, matatagpuan ang Narciso Ramos Bridge. Ang tulay na ito ay may habang 1.442 kilometers. Dati ito ay itinuturing na isa sa mga mas mahabang tulay sa Luzon. Ang hamon dito ay tulad ng sa ibang tulay, baha, pagbabago ng lupa at load ng trapiko. Sa construction nito, ginamit ang mga modernong materyales at structural design upang magbigay ng redundancy at tibay sa joints at beams. Sa paglipas ng mga taon, nanatiling ginagamit ito na patunay na matibay ang ginawa noon na panahon na pagtatayo nito. Number 9. Binondo Intramuros Bridge. Bumalik tayo sa Metro Manila at narito ang isa sa pinakamodernong tulay sa puso ng lungsod, ang Binondo Intramuros Bridge.
Ang tulay na ito ay may disenyo na tied arc o bowstring steel bridge. May 4 na lane at haba na 680 meters. Importante dito na isinaalang-alang ang lindol at pagbabago ng klima. Sa urban setting, may dagdag na hamon sa vibration, thermal expansion at fatigue dahil sa paulit-ulit na paggamit. Kaya sa disenyo nito, kinailangan ng steel na may mataas na fatigue resistance, maayos na connections at redundancy sa structural system. Ang tulay ay idinisenyo upang gumana ng maayos kahit sa malalakas na pagyanig at trapikong stress at ito ay kasabay ng istriktong maintenance plan. Number 10, Agas-Agas Bridge. At ngayon, narito tayo sa sinasabing pinakamatibay na tulay sa ating listahan, ang Agas-Agas Bridge. Ito ay may habang 350 meters at taas na 89 meters mula sa lupa. Ito ay isang pre-stressed concrete beam bridge. Ang lugar na pinagtatayuan nito ay bulubundukin at prone sa landslides at malalakas na pag-ulan. Kung walang maayos na disenyo at construction ay madaling gumuho ang lupa sa gilid o makalusot ang tubig sa ilalim. Dito talaga natin masasabing hindi ang laki ang sukatan ng tibay. Ang pagsasama ng altitude, terrain, construction at materyales ay mahalaga. Bakit ito ang inilagay sa huli bilang ang pinakamatibay? Number 1, kinonsider ang topographic. Ang tulay ay tumatawid sa bangin sa bundok. Kailangan ang mga piling haligi na may malalalim na pundasyon kasama ang anti-paglubog at scalding protection. Pre-stressed concrete. Gumamit ito ng pre-stressed concrete beams. Nagbibigay ito ng mas mataas na kakayahan sa pagpigil ng bitak at stress at matatag sa pagod o yung fatigue. Adaptation sa likas na panganib. Ito ay itinayo upang mapaglabanan ang pagguho, malalakas na ulan at lumaban sa pattern ng lupa sa bundok. Patunay sa operation sa aktual na paggamit na kayanan nitong magpatuloy kahit sa mga panahon ng malalakas na ulan at pagbabago ng kondisyon ng lupa. Ito rin ay nagsisilbing simbolo ng katatagan. Maraming lokal ang tumutukoy sa Agas-Agas Bridge bilang pinakamatibay dahil sa kombinasyon ng taas, engineering feat at durability sa harap ng panganib. Ang 10 tulay na ating tinalakay ay ilan lamang sa mga patunay ng kagalingan ng inhinyerong Pilipino. Sa mga darating na taon, inaasahan nating mas marami pang tulay ang itatayo, mas matataas, mas mahaba at mas matibay. Ngunit ang mga ito ay magiging kasing mahalaga at kasing inspirasyon gaya ng mga tulay sa ating listahan. Kung nais mo pang makapanood ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo kapag may mga bago tayong video katulad nito.